Hey guys, what's up? This is Rai of EIAGPH and today meron tayong i-feature na minivan. Bali ito, brother-in-law ko to, bumili siya ng minivan. Tapos ngayon, tatanungin natin kung ano yung mga nagustuhan niya sa minivan. Interviewin natin. Let's go! Hey bro, kamusta? Anong pangalan mo pala? Pangalan ko Henry. Henry. Okay, yan pala si Brother Henry. Ito yung kotse niya. So, he will tell us more about it. So, kamusta ang bakit ka nagdesisyon na bumili ng minivan? Ano yung naging influences mo? Una-una kasi ang gusto kong sasakyan is Mirage. Tapos, Okay. nung nag-search pa ako, parang gusto ko medyo pang pamilya, malaki. Ertiga, yan, Suzuki Ertiga. Tapos, kakapanood sa online, daanan ko tong Suzuki Every Wagon. Nagustuhan ko agad. So, doon ako nag-start na mag-research about sa Suzuki Every Wagon. So, spacious siya, tsaka maliit lang, madaling makasingit. Maganda para sa akin. Okay, mukha nga. Nakapansin ko nga, dumadami yung mga may minivan ngayon sa sa Pilipinas eh. So, isa ba yan sa dahilan din? Kaya nung nakakita ka ng minivan, nagustuhan mo siya kaagad? Nag-search pa kasi ako noong 2021 pa eh. So, hindi ko alam kung nadala ba ako sa hype. Pero unang tingin ko pa lang dito is nagustuhan ko na eh. So, ayan, kaya talagang pinush ko na magkaroon nito. So, ngayon, nung natest mo na yung minivan, na napasayo na yung anong masasabi mo sa performance sa lahat? So, first time pa lang namin tinesto ngayon. Galing kami ng Bulacan, pumunta ng Pangasinan. Confident naman ako na ibiyahe ito kasi nung dineliver sa akin to by land from Toril, Davao. Dumaan sila ng Davao, tapos Leyte, tapos tawid ng Sorsogon hanggang papuntang Manila. So doon pa lang na break in na talaga yung sasakyan. So Layo dahil na. sabi ng builder, ang kasama dito is heavy PMS na marami siyang penalitan. So confident siyang i-maneho ng ganun kalayo. Kaya naging confident na rin akong idalhin to sa Pangasinan dito sa Anda Beach, which is parang more than 6 hours from Bulacan. Parang ganun. So, nung bago mo siya kinuha sa builder, parang nirefresh na lahat ng kailangan palitan? Oh, recondition na siya. Okay. So, sigurado ka talagang may peace of mind ka, Pagka gano'n, So, ngayon, saan to binyahe ngayon? Saan galing? So, sa lugar ng wife ko sa Bulacan, doon kami nanggaling. Tapos, may mga sinama kami para syempre masaya yung family outing. 7 kami, kasama na yung mga bags, tapos nadagdagan pa yan ng mga pinamili namin, pagkain, tsaka mga pasalubong. Dumaan muna kami ng Manawag. Doon namin pinablasan yung sasakyan. Tapos after nun, dumiretso na kami sa Anda Beach. Anda, Pangasinan. Which is Anda, Pangasinan. 3 more hours from Manawag. Nice, nice. So, ano yan? 7 adults? All kids? adults. All adults? All adults. So, mabigat talaga. Malupit. Mabigat talaga. So, kinaya talaga siya, no? So, nung bumabiyahe kayo, hindi ka ba masyadong nag-alangan or kinabahan? Kasi 7 adults kayo eh. So, yung the day before pa lang ng lakad, nag-aalangan na ako, napapaisip na ako. Kasi nung binrake in naman to nung galing Davao, isa lang naman yung nakasakay dito, which is yung driver lang. So, first time to magkaroon ng load na 7 adults. So far, maganda naman. Nakarating naman ng maayos. Kasama na yung mga load namin, yung mga bags. So, ibig sabihin, 7 adults plus yung bags, plus yung tents, Yung mga plus tents. yung may 2 aso pa kayong kasama, Oo, no? tama. Meron pa kaming 2 aso. Grabe, ang lakas din pala nito. Hindi rin pala, diba, kasi ilang cc nga ulit to, bro? Ang model pala nito is Suzuki Every Wagon DA17V, semi-wagon 4x4.
Okay. Mm. Tapos yung displacement ng makina displacement niya. niya is 660cc. Oo, kinaya ang 7 adults tapos papunta pa ng Anda. May ano to, 'di ba? May mga paakyat kayong dinaanan. So yung first time namin pumunta dito sa Anda, so hindi namin expect na magkakaroon ng mga konting paakyat, saka zigzag, ganyan. At the same time, paakyat pa rin yung zigzag. So challenging yung ibang daan. So kinaya na. Very nice. So, para sa mga nagbabalak na bumili ng every wagon minivan dyan, anong masasabi mo sa kanila, yung mga nagda-doubt pa na kaya bang makarating ng ganito, ganyan, anong masasabi mo sa kanila? Yung ganitong sasakyan, which is Japan-made naman, Japan technology, lalo na yung engine nila, reliable talaga. So, yung mga nagda-doubt, kung meron kayong budget, so pwede, mas maganda kung mag-brand nyo kayo. Pero kung nagustuhan nyo talaga yung ganitong unit, so masasabi ko reliable siya, tsaka marami ng parts online. Okay. So siguro din maganda rin na makahanap sila ng builder na talagang maayos, no? Yun pa pala ang isa ko pang i-advise. So maghanap kayo ng builder online. Mas maganda kung makausap nyo ng personal. Tapos search nyo yung mga gawa nila, tsaka yung mga dati nilang customer, check nyo kung trusted talaga o maayos yung gawa. Okay. Pero ang advice ko lang is more research pa rin. Yeah, tama naman, more research. At pwede mo ba kaming iikot dyan sa minivan mo? I-tour mo kami kung ano yung mga niya, nasa loob, and exterior, yan. Ano bang Pwede mo kami iikot dyan? Okay, sige. Okay. So, ito yung harap. Puno siya ng gamit kasi nga pumunta kami ng beach camping kami, kaya medyo madumi. Puno ng gamit. Tapos captain seat din, May rin, Captain seat, tapos wala siyang handbrake. Armrest ang nandito. Armrest, Yung usually nandito ang handbrake, pero tinanggal siya. Ginawa siyang foot brake nandun sa meron bang ibang minivan na nandito yung handbrake? Meron iba. Pag manual yung transmission nito dito, nandito yung handbrake niya. Tsaka pansin ko lang, Papi, yung shifter niya, pang left-hand drive orientation na. Ang galing, Oo. So, yung pag nag-search kayo ng builder, marami kang nakikita, nandito pa yan. Kasi right-hand siya dati. May mga ilan builder na kaya nilang ilipat yung shifter dun sa malapit sa manibela. Ang galing, Tingnan mo, guys, madalas pagka converted, andito lagi yung shifter kasi nga right-hand drive. Pero yung builder niya, na nagawang ilipat dito sa kabila, parang left-hand drive orientation na. Bihira yung ganyan, galing. Tapos, anong klaseng to? Sabi mo, anong model? Model niya is DA17V, semi-wagon 4x4. Tapos pansin ko, medyo mataas pala to, Oo. Anong tawag dyan sa ganyan? So, itong model na to pala, pag semi-wagon, di ko sure kung lahat, applicable to sa lahat ng semi-wagon. High roof siya. So, ako, ang height ko, 5'9". Pag umupo ako dito, meron pa akong isang dangkal bago yung ma-reach yung roof. So, goods talaga itong unit na napili namin. Pwede mo makita yung ceiling, yung loob niyan? Okay. Total. Dito pala, dahil nag-camping kami, pinold muna namin yung second seat para matulugan namin. So, kung mapapansin nyo, pag pinold nyo yung second seat, pantayan dito sa likod. So, makakahiga ka talaga ng diretso. Galing, Oo nga, pang camping talaga to. Okay. Tapos, ito yung, ba to? High roof to, no? High roof siya. Yan. So, dun, try kong umupo dun sa unahan para makita nyo kung gaano pa kalaki yung space. Sige, tabi mo muna yung bag. So, ito, ilipat ko muna. Diyan. Tapos dito, po ako. So, ganyan. Pag nag-straight body ako, meron pa akong isang dangkal. So, usually, pag
nasa biyahe ka, hindi ka naman mag-straight body, magaganyan ka, Oo. sasandal ka. So mas malaki pa ang headroom. Panalo papi, no? Pati, Ganda. ay ang headroom, saka ang legroom. Legroom, oo. Malaki din. Ganda. Na-adjust pa rin naman to eh. Pansin ko, talagang built-in, may cup holder sila, no? Oo, ang V model, ang 17 V model, may mga cup holder siya dito. Kabila. Driver and passenger. Tapos dito naman sa... Meron din dito, no? meron din siya dito. Bottle holder. Tapos dito sa likod, meron din siya. Para sa mga passenger dito sa part na to. Oh, may bottle holder din dyan. Bottle holder. Ang galing. Okay, nice. Tapos pansin ko, papi, may ano siya, oh. Parang ano dito, ang tawag dito. Sa mga high roof, napansin ko, kakapanood ng mga videos, nilagyan pala nila ng compartment dito, o lalagyanan pala, Oo. which is very helpful, additional lalagyanan ng mga gamit. Oo, pwede dyan. Pag nagka-camping kayo, yung mga documents or yung mga ano, no? Oo, mga pwede bags, dito. mga small bags nyo. Ayan, dito. small bags yan, yung mga binili namin, Oo. mga Ay, mga ano along the pa, way. figurine, no? Oo. Nakalagay dyan. Tapos may bags. Yan. Ang galing, ano? Tingnan nga natin yung likod, papi. So ito, dito sa likod binuksan na namin kasi nag-camping kami. Ang kagandahan nito, buo siya. Hanggang dito, buo siya. Yung ibang model, nandito yung taillight. Nandito yung taillight. So magkakaroon dito ng space para pag sinarado, may space para sa taillight. Sa amin nandito. So, Ay, oo, parang napansin ko nga yun, Paps. Kaya parang yung iba, andito yung taillight nila. Sa'yo, andito so na. nandito, para pag bukas mo nito, buong buo to, bubong mo to. Oo. So kahit sa mga parking area, overlooking sa mga lugar na Antipolo, Oo. sa parking pa lang, ibukas mo na to, dito na kayo tumambay. Hmm. yan. Oo nga, O kaya maglagay kayong camping chair dito, malaki yung roof niyo. parang instant bubong na o instant awning, no? Oo, ganun. Ang galing, ano? Tsaka parang ano niya, no, guys, parang, ano lang siya eh, cute siya tignan sa personal eh. Tapos, ano pati, tinan nyo kung gaano kalawak yan, no? Tapos, anong size kaya ng bed ang kasya dyan? Sa tingin mo, Papi? Siguro ang dito, double. Double size, Double no? na size. Sakto na siguro Air yan. bed or mattress pwede. Oo. Galing. Galing. Yung pala yun, kasi may nakita kasi akong ibang minivan. Nandito yung taillights. Anong model kaya yung minivan? Yung mga nandito, DA64W, yung mga nandito yung taillight. So manufactured siya in Japan from 2005 to 2015. Yung DA64. Oo, itong mga DA17 model manufactured sa Japan 2015 until now. Mas latest na to. Tama. Ang ganda ng nakuha mo kasi para isang buong pintong bukas na bukas, no? Walang harang, walang ano dito, walang harang. Oo. Ang ganda. Tapos ando na lang yung brake lights tsaka yung signal lights. Oo, tama. Tapos nagpalagay ka rin, Papi, ng bumper, no? Oo, palagay na rin ako ng bumper nung una, sabi ko sa builder, baka hindi ko pa kaya kasi Ang bull bar. medyo mahal din magpa-add nito. Sa magkano yan, Papi? Yung stainless variant 5,000, isang ano pa lang, isang dito pa lang. Kung dalawa, front and back, bali 10,000 yun. So ito, binigay sa akin 3,000 dito, 3,000 dun sa likod. So ang kagandahan nito, pag nadikit ka, kung saan man, hindi agad madadamage yung body ng sasakyan. At Oo. isa pa, stepboard din to. Tama, Oo, step pwede board, kang- matibay yan, din. stepboard, Oo. nangyari ganyan. Nagpalagay ka ng roof rack, pwede kang umapak dito, maabot mo yung nasa taas. Oo nga, oo. Ganun. Maganda. Tapos, anong size ng, tansi ko, anong size ng gulong nito, Papi? Ito yung default steel rim na galing sa Japan. Sabi ng builder, 12 inches ang steel rim, ang size ng steel rim. 12 inch. Oo, 12 inch. Okay. Okay din no? Mm. Pero meron din yung alloy wheels na yung mugs talaga yung hindi steel rims. Meron. Usually yung DA64W, DA17W, naka-mugs na siya. Japan original mugs. Japan original mugs.
Tapos itong kulay na to, Papi, ikaw nagpa-customize yan? Oo, yun pa yung isa kong gustong i-highlight. So, pag bibili ka ng second hand na sasakyan, kung anong kulay yun, yun na yun. Hindi tulad nito, makakapili ka ng kulay. Ito, combination ng black and silver, which is very good pag magpapabuild ka ng ganito. Ang galing, ang ganda ng combination. Tapos bumagay din siya, pansin ko bumagay siya sa bull bar mo. Tapos yung black din yung ano mo, roof. Parang bagay na bagay itsura. Tapos nagpalagay ka rin ng ano to, stock ba to? Stock? Ito, pina-add ko sa Builder. Kasi ang DA17 model, wala talaga siyang kasama, wala talaga siyang fog-lamp. Oo. So, pina-add ko siya, tsaka yung amber light. Ito amber light. Amber light yung apat, parang Additional lighting. No? nagagamit ko siya parang daytime running light din. Okay. Kasi buti nagpalagay ka nito, no? Kasi yung iba ko nakikita, walang ganito, nasa gilid talaga yung plaka nila, no? Oo, sa Japan kasi, nasa side lang ang plaka nila. Oo. Hindi ko pinalagay ito, talagang dito mapupunta yung plate number. Nandun yung plate number, no? So, Maganda siya, matibay. Tapos, parang additional protection din pagka if ever na may mangyari. dahil Hindi isa ka pa, kaagad. baguhan lang kami mag-drive, malaking tulong to, yung madikit kami something sa puno, magpa-parking. At least may bumper, mauunang dumikit yung bumper, hindi yung body. Okay. Tapos, ano ba to? Power folding mirrors na ba to? Oo nga pala. All power pala to. Yung variant ang DA17 kasi karamihan dyan, meron dyan kaling-kaling yung iniikot. Yung Oo, yung ganon, yung Oo. old school. Old school. Kaling-kaling dito, tsaka dito sa likod. Ang napili namin, binigyan kami ng all power, Okay. power window, power lock, power side mirror. Control yan sa driver side. Okay. Tapos nung nakuha mo yan, all tinted na talaga siya, ganon. Kasama sa package ng builder na may tint. Kasi alam ko sa Japan, based on napanood ko na usually hindi sila nagpapatint for safety. Nasa rules and regulation nila. Hindi yung Hindi ko super sure dark. kung tama ba ako. Actually, may some countries na bawal talaga yung heavy dark tint. Yun. Kasi para makita kung sino yung nasa loob. Parang for safety na rin, yung baka may mga masasamang loob na gusto kang kidnapin, hold upin, may kita ka agad ng mga police enforcers, di ba? Okay. So, tapos itong headlight na to, stock din to, no, Papi? Yan ang original headlight ng DA17V. Okay. Nice. Tapos yung yung aircon niya, meron dual aircon ba siya or dito lang siya sa harap lang? Yung aircon niya dito lang sa harap dito. Okay. Tsaka dyan. Malamig naman yan, ano? Pagka kasi galing Japan yan eh. Para malamig naman siya, lalo na dito sa harap. So, yung iba nagpapalagay ng fan dyan, additional fan sa ceiling, para mag-move yung lamig dun sa susunod na seat, dito sa second seat. Oo. Tapos, ano kayo dito? 7, no? Grabe. 7. So, dalawa. Tapos dito, 3. Dito rin yung aso. Tapos dun sa likod, yung mga gamit. Tsaka yung dalawa pang kasama. Additional na kasama. So, pero parang pwede ka rin, feeling ko pwede ka rin magpalagay ng custom na upuan na, para lang sa dalawa. Oo, pwede. Kasi sa mga removable. builder, may mga package sila na pag nagpa-upholstery ka, isasama na nila yung dalawang seat sa likod. Which is, ang purpose din is compartment. Yung box na yon. So, ito naman, dahil nagtitipid kami, hindi muna kami nagpalagay ng upholstery, which is good decision naman kasi nagustuhan namin ng wife ko na ang original Japan upholstery, hindi mainit sa likod. Tulad ng mga upholstery na magaganda, papawisan yung likod mo. Actually, mas maganda yung fabric yung ganito kasi pagka nag-leather ka, tapos custom in time, magbibitak-bitak din kasi yon. Tapos, yung init niya, pag nababad sa araw, sobrang init pag leather. Ay, oo, tama. Kaya maganda yung ganito lang, stock seal. Alagaan nyo na lang sa vacuum lang. Oo. Tsaka ang concern kasi namin nung una, na kaya gusto ng wife ko ng pa-upholstery, kasi nag-absorb to ng tubig paano kung natapunan, o may mga sumakay, natapunan ng something, juice or tubig. Mahirap, pero
good decision pa rin kasi nung naupuan namin, mas komportable siya. Oo. Tsaka hindi mainit sa likod. Oo. Mm. Tapos ito, papi, pansin ko sa middle seat. Ano to? Mukhang mas mataas to. May pwede ka pa isingit sa loob, no? Dito sa ilalim. Kapag, pag naka-set to as seat, pwede ka maglagay ng mga something na Mga additional maliliit sa ilalim, na no? gamit din sa ilalim. Oo. Mm. Ang galing, oh. Ito nyo naman, oh, overall, parang any time na makahanap ka ng spot ng parking, parang kakasya siya, no? Kahit Oo, kahit yun. sang lugar. Hindi ka masyadong mahihirapan kapag yung parking space na nakita mo is Tight masyadong space. dikit na, tight Oo. space. Kaya pa rin yan sumingit. Oo. Tapos ang isa pa, hindi ka mag-worry dito sa gitna na matamaan mo yung katabing sasakyan kasi sliding naman siya. Oh, may point, no? Kasi yung iba, pag sobrang tight ng space, hindi mo na mabubuksan yung dahil ganyan, no? Oo, kung ganyan, tatama. Ngayon, ito, sa side na lang. Oo, So, sa side. super space saver. Mm. Nice. Ang galing. Ano pang mga balak future upgrade mo dito sa minivan mo? So, ang plano ko talaga dahil sa umpisa pa lang gusto ko talaga yung matataas yung nakikita ko kasi mahilig kami mamasyal. Oo. Nag-umpisa ang hobby namin na mountaineering, tapos naging beach camping din. So ito, para sure na makapuntawid kami sa mga lugar na mga rough road, maputik, challenging na kalsada. Plano ko itong ipalift na mga at least 3 inches lift. 3 inches? Tapos lalagyan natin ng mud terrain tires. Tires. Oh, okay. Ayos, mga malaki-laki magagastos mo dyan sa paglift. Oo, tama. Kaya nga hindi natin pinasabay dun sa builder kasi nga po hindi pa kaya ng budget. Oo. Sa susunod na siguro pag nakaipon na ulit. Oo. So, itong minivan na to, for family use, tapos minsan magka-camping din kayo, gano'n. Tama. Pwedeng for family use, pupunta ng bahay ng family ng wife ko, tapos family ko rin. Ganun. Magkalayo kasi ang family namin, ako sa Montalban, siya sa Bulacan. So may mga times na weekends na gusto niya, doon naman kami mag-stay. Okay. So magiging malaking tulong tong van. So, papi, parang no? Matipid sa gas? Oo, matipid daw siya sa gas. Kita namin nung bumiyahe kami dito, kinumpute namin na ang lumalabas sa full tank namin dito is 15 km per liter. Matipid yun. Oo, dahil fully loaded naman kami. Ilan ulit kayo dito? 7 adults. 7 adult. Guys, tingnan nyo. 7 adult, kinaya papuntang Anda Beach, Pangasinan. 7 adults, tsaka may 2 aso, tsaka may mga kasama na rin mga gamit, tsaka mga bags and tents. Okay. So, goods na rin yung sa 15 km per liter para sa ganun kabigat. Kasi may mga paakyat dito eh. So, kasi dito guys, pag pumunta ka ng Anda Beach, dadaan ka ng Sual, Bani, may mga paakyat siya, may mga twisties din eh. Pero kung flatland lang, baka mas mas matipid pa dun sa 15 kilometers per liter. May mga nakikita rin ako na umaabot na 18 to 20 km per liter. Siguro, yung mga light load lang. Parang nakamotor nun 18 kilometers per liter. Ang galing. So, kanino ka nagpagawa sinong builder mo? Para ma-share mo sa mga audience natin na nagbabalak. So, dahil natuwa naman ako sa aming builder, share ko na rin yung kanilang page sa Facebook. Okay. Nag-request na rin ako ng sticker sa kanila. Ito na, naidikit na nga ni Kuya. Ito, sana hindi matanggal, baka mayroon yan ako guys. pwedeng ilagay na dyan, na sticker na para hindi siya matanggal. Pangalan yan? Banjo Z-Car Surplus. Banjo Z-Car. Guys, sa mga nagbabalak bumili ng minivan at humanap ng magandang builder, ito si Banjo's Car Surplus Batangas. Ayan yung number niya. Tignan nyo na lang, kontakin nyo na lang siya. Bali, siya yung gumawa ng minivan ni Henry. Kanina sabi ni Henry, parang recondition lahat, parang na-refresh lahat ng engine, lahat ng papalitan, lahat ng pwedeng palitan, pinalitan na. Thermostat,
Lahat, basta as in lahat. Ang package nila is recondition, so pipinturahan nila kung sa choice ng customer. Tapos heavy PMS, marami silang papalitan dyan. Yung mga kailangan palitan kasi ilo-long drive nila yan from Davao to Luzon. So yung builder ayaw niyang magkakaroon siya ng problema along the way. Oo. So tapos nakarehistro na rin sa pangalan ni buyer o ng customer. Naka-transfer na rin sa'yo. Parang gano'n. Ang galing, guys. So, tingnan mo, wala ka nang poproblemahin pala. Oo. Tapos, mayroon na silang free na head unit, kasama na yon, tsaka yung dashcam. Dashcam, nice. Galing. Android head unit yung kasama niya. Oo. Ang galing. So, ito, for small family, or actually, kung 7 kayo, pwede rin. Basta palagay na lang kayo ng seat sa likod. Oo. Kasyang-kasya kayo dyan. Tapos, matipid sa gas, kung hanap niya yung matipid sa gas, at naano kayo kasi traffic lagi sa Manila, parang bagay na rin sa kanila to, no? Tama. Kasi sobrang taas ng gas prices at traffic, mas maganda yung fuel efficient na kotse talagang anuhin nila, di ba? Pero mukhang kaya naman itong umakyat din ng kasi may mga napanood din ako kay Boy first time. Kayang umakyat to ng Baguio eh. It's based on pina-follow namin ng mga vloggers. So, kayang-kaya nitong umakyat ng Mountain Province, Baguio, Benguet. Basta konti lang yung nakasakay. So, Konti lang. maximum siguro mga 4 kasama na yung mga gamit. Kasi Kakayanin yan. sobrang dun sa guys sobrang steep. Pero pag mga sa syudad lang, city drive, mamamasyal, family outing. Kaya. So, kahit 7, Oo. pwede. Yun nga lang, ang nakarehistro dito, ang maximum of 5. 5 seaters. Oo. Yan guys. So, ito, napapanood nyo rin siya kay Mayor TV kasi maraming si Mayor TV. Shoutout sa'yo Mayor TV kung manonood ka man ito. Parang si Henry, nakwento niya, lagi siyang nanonood ng mga vlogs nyo. So, since kasama ko siya ngayon, di binlog ko na to kasi para kasi tinest namin yung minivan niya na loaded 7 adults. So, ayun guys, bali ito, living testament na 7 kami. Ako yung pang 7. 7 kami 7 adults kami lahat diyan. Kinaya papuntang On the Beach from Bulacan to On the Beach, Pangasinan. Dumaan muna kaming Manawag para ipa-bless to, tapos dumiretso kami diyan. So ano pa lang, may gusto ka bang i-shoutout or pasalamatan? Shoutout sa inyo mga kasama ko dito. Successful ang long drive natin at ang huling hirit sa tag-init kasi tag-ulan na ngayon. Oo. Ayun mga kasama namin. Ayan sila. Ayan. So, ayan. Kami yung kasama ni Henry na tinest namin to sa On the Beach, Pangasinan. So, kayang-kaya talaga. As in. So, ayun. Sige, bali, dito na yung magtatapos yung vlog natin, guys. Kung magugustuhan nyo to, please like and subscribe. You're watching Rai of EI AGPH. Peace out.